Alright guys, may pag-uusapan tayo ngayon, no? Nangyayari sa totoong duty ng gwardiya to guys, at yung mga baguhan, mga bata, at medyo hindi alam ang anomalya ng mga agency at kumpanya, no? So dapat pag-usapan natin to, although kahit alam kong wala manonood na naman, pero may dalawa, tatlo ang manonood, maabisuhan natin kung ano yung anomalya sa agency at company na pinagdudutihan ng isang security guard. So, ang title natin dito ngayon ay mga anomalya sa kadutihan ng gwardiya. Okay? So, tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less. Birang security guard, security officer, no? So, pag-usapan natin guys yung mga anomalya, no? Baka hindi nyo alam, pero bago ang lahat, baka magulat kayo, na mahaba buhok, nakasando, at naka-earrings, ay isang security guard, isang wala sa mukha guys, no? Kasi ako guys ay isa na retired na po ako. Huwag kayo magsawa, inform sa inyo na ako ay isa ng retired, kasi balagi ko nga pong nare-receive yan, na wala naman sa mukha ko ang security officer, security guard. Nawala sa mukha ko, bakit tapos nagkiklaim ako ng security guard, security officer ako. Itong forma ko guys, gusto ko lang ipakita sa mga security guard na ito yung formahan pag nakapag-retire na tayo, no? Kaya na natin pumorma kung anong gusto natin. So, ito sana ang aking ipabatid sa mga viewers ko, mga followers ko, na paano mag-retire ng maaga, anong diskarte, ba't walang nanonood eh. So, pag-usapan na lang natin yung mga tulad ng mga katotohanan sa duty ng mga security guard. So, ako guys ay nagbabahagi ako ng mga kaalaman ko, mga diskarte, mga advanced learning sa aking duty nung nag-duty pa ako. Ibinabahagi ko to sa aking channel. Ayan. Pumunta kayo sa playlist, ayan, may playlist dyan. Ayan. Pindutin nyo yung playlist kasi, no? Ayan, playlist. Pag napindut nyo na guys, yan ang lalabas. Oh, pumunta kayo sa Security Guard Matters. Okay? Okay guys, may mga iba din tayong video dyan para magbigay sa inyo ng hint kung sino ako. Ako ba'y kapanipaniwala? Pwede nyong nagalaw. Pwede nyong puntahan ang iba kong video para mag-imbestigahan nyo kung sino po ang nagsasalita sa harap nyo. Ito ba yung kapanipaniwala o hindi, no? So, may pag-uusapan tayo guys, yung mga anomalya ba? Baka kasi maraming mga gwardyang bago, mga gwardyang kajujuti lang, at kahit naman ako nung bago pa ako, ay talagang napaka-inosente ko sa mga anomalya. So, palagi ako nabubuslo. Walang kalamalam. Buti nga kayo ngayon may channel na. May YouTube na, tulad na Riddles TV, ay magtuturo sa inyo, no? Yung katotohanan kung kayo baguhan, no? So, maraming anomalya, guys, baka hindi nyo alam, no? So, may bibigay ko sa inyo picture. Ayan. Kita nyo na yan? Oh, basahin natin, no? Ano nakalagay dyan? Guard policy namin dito sa kumpanya, pag sweldo mo, magbigay ka pa ng merienda. Pang merienda daw. Sa kumpanya, may policy pang walang mang merienda, walang maning isang buwan. So, nakalagay dyan, buhaya, yun, no? Oh, guard, ang policy namin dito ay company, pag sweldo mo, magbigay ka ng mga merienda. Di ba? Pag ikaw nakaalam nun, ba't ako, ganun ka, maghihimutok ka, no? Kasi, sino ba kayo? Pinaghirapan ko to. Wala naman kayong ambag nung ako magkuhan. Anyway, guys, ang anomalya, guys, ay hindi mawawala kahit saan, especially Pilipinas. Anomalya, salitang anomalya. Ang salita na yan ay, ang kaakibat na salita na ay korupsyon. Sa salitang English, no? Mga diskartihan, no? So, doon sa poster na pinakita natin, nakakita mo naman na no? May mga diskartihan talaga kasi bawat isa sa atin, doon sa agency natin, may mga doon, may mga nagtatrabaho doon mga personnel na mga tauhan din na kumikita rin na sila ng minimum. So, gumagawa din sila ng paraan. O kaya mga tinatawag na opportunity sa kanilang position na ang tawag doon, sideline na income. No? Tulad ng example ko lang sa manning officer. Sa manning officer,
Ito pa lang itong anomalya guys ay ito yung tinatawag na parang connected to sa salitang filosofiya ng mga security guard, lalo sa akin ay yung marunong kang lumangoy sa agos, no? So dun sa manning officer, pag gusto mo yung isang pwesto o kaya hindi ka mahirapan kumuha ng pwesto o kaya may mga pwesto kang pwede mong puntahan na pabor sa iyo, madali mo makuha kung marunong kang maglagay sa manning officer. Sino ba yung manning officer? Yung bang nagdi-dispatch doon sa agency nyo? No? Sir, baka naman pwede mo. Basta ka na alok, wala ka man lang kuhan. So bago mo gagawin yan, anong gagawin mo? Magbibigay ka ngayon ng mga padulas. No? Isa yan sa mga anomalya. Kaya magugulat ka, magbaguhan ka, siyempre ilalagay ka kung no choice sila. Pero kung tinatawag na selective na mga posting, doon mo magagamit yung tinatawag na lagay-lagay mo. No? Tulad niyan sa mga inspector. Dati, yung kami, cash pa yung mga sweldo namin. So, bago kami magsweldo, dadaan kami sa inspector, magpipresenta kami, titingnan ng inspector, mahaba buhok mo, uwi ka muna, pagupit ka. Siyempre, uwi ka pa, sisweldo ka na nga lang, wala ka pang sweldo minsan. Marumi yung uniforme, balabahan mo, gaganunin ka ng inspector noon, dati kami. So, bago kami sumaludo, ipit na agad yung pang-merinda ng inspektor. 50, 100, 20, 50. Dati yun guys, malaki na yun. Ngayon siguro 100 na, 150, 50, pinakamababa. Pero wala na ngayon yan kasi kasi pa kami dati. Yun yung mga anomalya na parang hindi ka na ma-hassle, di ba? Kasi bakit? Kung pahirapan ka ng inspektor, nga ka talaga. Diba, uwi ka pa, pagupit ka pa, maglaba ka pa ng uniforme, patuyuin mo pa, kasi madumi daw, may patilya ka dito, hindi ka marunong sumaludo, pahirapan ka na anong pahirap ng kuwan. Kaya dati, nung kuwan, hindi ko ma-worry, bakit yung iba, relax lang. Tapos ako, hirap ako na makipagpatunguhan sa mga tao sa paligid ng agency namin. Yun pala yun. No? Yun pala yung mga kuwan na yun. Tapos, may isa pa kaming inspector dati, nung later on na, nagugulat ako, pag nagre-request ng palit pwesto yung mga tropa ko, pre, punta ako dun, mas papuro sa akin dun. Pwede ba yun? Sabi ko naman, pwede ba yun? Hindi tayo na, hindi, madali na lang yun, pre, ikukuha na yan, ganun. Yung pala, parang inspector na medyo, yung inspector siya na parang, may connection sa manning officer, so madali sa kanya na ilagay mo to. So ngayon, nagugulat ako, pagkasweldo, yung mga tao, yung mga kasama ko, siya, kunwari siya magsusukli doon sa CR, ganun. Kunwari, nandyan na yung tao na, mga taong natulungan niya, na tao mga nabigyan niya ng pabor, ika nga. Pag nakita niya na naswisweldo na, o kaya magre-report na doon, nakita nila, kunwari kukuha kami ng mga biglang incentives namin, yung mga bonus namin sa mga kumpanya pinagdutihan namin. So yung lahat ng mga nandun na mga trupa niyang nilagay doon na naka-duty, pag nakatanggap ng incentives yun, magbibigay sa kanya ng 200, 300. Kasi ang incentives namin, lalo na sa bangko, umaabot kami ng 12,000, 10,000, gano'n. Dati yun yung mga presidente yung magalanti pa, ngayon wala na. So, pagka nakuha namin yun, ano lang ba yung 300, 200, pakuhaan, pasimplihan. So, nagsusuklay-suklay siya muna sa CR. Tapos, yung bulsa niya, nakaangat na. Kasi yung isa, kunwari yung mga yung mga taong pinasiar niya, pinaduty niya doon. Pag suklay niya harap sa salamin, yung bulsa niya, sisiksikan na yun. Simple lang siksik. Siyempre, susundan niya ng gano'n. Positive. Yun. Tapos, nakita ko yun. Sabi ko, ba't yung nagbigay doon? Sabi. Yan yung sinasabi ko siyempre na para makilala ka sa opisina, gano'n. Ang tawag dyan, lumangay ka sa agos. Yung mga anomalya, sasakyan mo. Kasi nasa kanila yung mga position eh. Wala sa'yo eh. Di ba? Kaya ikaw ngayon, baguhan ka, marunong ka nun. No? Marunong kang ang sabi ng iba, nagagalit, sip-sip ka kasi.
Ay, ka kasi. Ano yan? Wala namang magpipilit sa'yo na gawin mo yun. Baka kasi marami ko na natatanggap doon sa mga hindi siguro gwardiya, hindi totoong nag-duty ng gwardiya, hindi totoong na-assign sa gwardiya. Nakita lang nila na anomalya nga eh. Ang tawag doon, anomalya. Nakalangan mo sakyan. Kahit naman sa barangay, sa senado, basta mga maraming anomalya, sa kampanya, gano'n. Maraming anomalya na kailangan mo sakyan, no? So sa agency 'yun, no? Dito tayo sa kumpanya, no? Ito mga binibigay ko sa inyo ay karanasan kong totoo, no? So sa kumpanya, nagugulat ako na kasi may mga coordinator na talagang parang kala mo Panginoon eh. May mga tawag na BIP, BP, mga nakaposisyon na mga tao, kala mo Panginoon sa gwardiya. No, kasi talaga namang isang click lang nila, tanggal ka. Isang click din nila, yung tinatawag na promote ka. So, ganito na, doon sa isang kumpanya na pagdutihan ko, lahat ng pang-aapi natanggap ko. Tapos nagugulat ka, yung mga nakaposisyon, hindi naman sila qualified. Bakit hindi na nagagalaw? Hindi sila nagagalaw ba? Hindi sila nawiwindang sa sitwasyon. Ako palagi akong windang. Bakit ba't ako nawiwindang palagi? Palagi akong kuwan eh. Kasi wala na akong unan eh. Ang tawag yung unan. At salitang unan, sa salitang English, backer. So wala ako, palagi ako naapi, palagi akong konting sumbong, konting kuha lang ng mga kasama ko, nawiwindang na agad yung katayuan ko kasi wala nga akong base, wala akong kuha. So, isang beses na nag-require ngayon yung BP nawalan siya ng driver. Nawalan siya ng driver ba? So, sinabi niya sa coordinator, wala ka bang guardia dyan na gawin natin driver? So, kumuha sila ng 5 driver. Since yung aming kuwan doon, ikikwento ko lang muna guys para makuhan. Since yung aming kuwan doon, ang aming head guard doon, head guard assistant commander, ay dati kong SIC sa branch na pumalit sa akin. Ako yung SIC doon, ako yung head guard doon sa branch. Pinalitan ako, naikwento ko na sa ibang video yan, pinalitan ako ng reliever. Yung reliever ko doon na ako head guard, siya ang pumalit sa akin dahil kumpare siya ng coordinator. So naging ang anomalya, isa sa anomalya. So, politika ba, di ba? So, naging assistant commander siya, doon nalipat kami sa main. Since kilala niya ako, na nagdadrive ako, nagtataxi ako, nagkukuha. So, kumuha siya ng 5, pang-6 ako. Sir, kung walang option si Redels, no? So, yung 5, hindi nagustuhan yung timpla ang pagdadrive nila. Siguro, nagmamarunong yung iba. Yung iba talaga hindi legitimate na driver. Yung iba driver, pero hindi smooth, no? Hindi smooth. Kasi may mga tinatawag tayo guys na driver na pang VIP Kalawag, no? Kaya-kayang gawin yan sa mga veteranong tulad namin, no? Tulad ko, veteranong driver talaga ako. Hindi veteranong gwardiya, veteranong driver pa. So, nung sinalang yung 5, nagbagsak yun. Kasi VIP nga eh. So, nasama ako, ako nang sinalang. Pag tira ko ngayon, ay okay, na, pagsimulan bukas. So, naging akong driver ng mga VIP doon sa kumpanya. Doon ko na pagtanto ang tinatawag na anomalya nila. Akala ko kasi walang anomalya yung mga yan, meron pala. Tulad ng commander namin, ginawa niyang commander, hindi talaga qualified yun. Hindi qualified, no? Kaya lang napag-alaman ko, na panay pala sila nag-beer house sila ba? At yung coordinator, walang gastos. Tapos yung mga opisyal namin doon, ay yung nag-aambag sila ng pera para lang gastusin dun sa inuman nila. Tapos ito namang dinadrive ko ng BP ay mahilig mag-utos. Pala-utos siya. Kaso lang pag nakilala ka, doon na. Makikilala ka, doon na mayroon ka ng unan. Nagkataong akong driver. So ngayon, yung mga officer niya lahat, non-qualified lahat yun. Non-qualified lahat yun. Dahil dikit nga doon sa anomalya ng coordinator, nagiging officer sila. No, officer. Since naging driver ako, at nalaman na officer pala ako, niline up ako sa officer. Kunwari, officer 13 na officer pang 13 ako. Pang 13. No? Yun yung anomalya.
Ngayon, nung pumasok ko sa officer, nagsilusan ngayon yung lahat ng mga kuwan kasi 200 kami mahigit eh. Eto na, nakatanggap na ako ng mga basher-basher, mga lahat ng kuwan. Since hindi nila ako magalaw-galaw dahil may una na ako dahil personal driver na ako ng VIP namin. At nakakadikit na ako sa mga kuwan. Yun yung mga anomalya guys, no? So, napagtanto ko na kaya pala nagiging kuwan sila sa kumpanya, sila yung naghahari-harian doon ng mga kasama kong opiser dahil doon sa coordinator na ginagawa nila. So, nakisali na rin ako. Pero sumakay lang ako sa panahon. Tapos, pag nagkukuhan sila, sweldo na daw kuhan tayo. Ganon sila. So, sumasali ako. Hindi na ako umiinom din. Umaiwas na ako ng mga dating bisyo doon eh. Babae. chicks boy sila, inom, sigarilyo, talagang kuhan. So, nagpapatak ako, ang tawag ng patak. Pumapatak ako ng 500. Sir, bahala ka na dyan. Yan, kuhan. Tapos sasama ako, makikipulutan na ako, tapos tatawa-tawa sa gilid. Okay ka talaga, ganon-ganon. Sabi ko, yun ang mga anomalya, guys. Na dapat yung kumbaga dapat yung malaman, no? Kaya lang nagkataon guys na nagaway-away yung coordinator saka yung nag-retire na kasi yung pinag-drivean ko eh. Nagaway-away na evaluate lahat ng officer. Ang naiwan, 4 lang kami mga legit na mga officer, no? Anyway, ibang kwento na yon. Ang pinag-uusapan lang natin dito ay ang tinatawag na anomalya. Hindi nawawala ang anomalya sa agency at sa kumpanyang pinagjujutihan natin bilang security guard na dapat mong languyan o sabayan dahil kung hindi ay malamang-lamang tanggal o alis ka kaagad. Ganito rin yan guys nung doon sa huli kong di naman huli doon sa bangkong pinagjutihan ko, malaking bangko na tinatawag na main office, doon ako na-assign. So isa ako sa mga officer doon. Ngayon may counterpart ako. Anong counterpart? Kapalitan ko ba? So may commander kami. Tapos napag-alaman ko na yung isa kong officer ay kasing kasama sa relihiyon ng pinaka-boss namin. Kaya pala nagugulat ako, nagpapalit-palit na ng officer kasi ang higpit ng kumpanya eh. Kunting mali, kunting kuhan, palitan yan, gano'n sila. So, 5 buwan lang, 6. Ako tumagal ako ng 1 taon dun eh. Grabe talagang kuhan ko. Diyos, sabi ko, at ang tibay nitong tao na to, sabi ko, yung nalaman ko, na kuhan pala, yung kuhan pa siya, yung dikit siya dun sa kuhan, tapos, dun na, kumakapit na rin siya dun sa mga, kuhan siya, yung mga tawag dyan, tauhan ng mga boss na sasandalan niya. Ngayon, in the end of yung tinatawag nung natanggal yung agency namin, nabalitaan ko, commander na siya. Okay? So, yun yung mga sinasabi ko guys, na hindi natin pwedeng, hindi languyan, sakyan ang mga anomalya. Hindi mo pwedeng hindi languyan yan. Hindi ako magbibigay, sino ba siya? Pinaghirapan ko itong trabaho ko, yung sahod ko, tapos magbibigay siya, ano siya, siniswerte? Well, gawin mo. Baka may mag-comment naman dito sa video na to na tinuturuan mo yung mga gwardiya ng paanong kuhan. Hindi. Katotohanan ng buhay yan. Kung gusto mong tumagal o gumaginhawa ang iyong pagjuduty, ay sumakay ka sa mga anomalyang meron dyan sa paligid ng duty mo. Kung gusto mong tumagal. Kung ayaw mo naman, di bahala ka. Ano ang problema eh. Basta ako nagtuturo lang ako dito. Anyway, bibigay ko sa inyo din ng isang bata pa ako noon, yung isang sitwasyon na hindi ko alam na may anomalya para na-assign ako sa isang mall. Mall na dollars ang gamit. Hindi mall na tulad dito sa atin, dollars ang gamit, no? So, mall siya. So, nagugulat ako, pinag-aagawan nila yung isang pwesto doon, parkingan. Mga parkingan ba? Ngayon, since kapwa ko Bisaya yung officer, binisaya ko. Sir, pero hindi ko alam ang anomalya. Hindi ko alam ang anomalya. Basta nabisaya na ako. Lumapit yung loob sa akin. O, kumusta ka na? Ganun sa ito na. Pagka
naubusan di ba tuwing Mayo, Abril nawawala yung mga Bisaya. Nag-uwi yan sa mga probinsya to nawalan siya ng tao. Ako ngayon naging option niya. Nilagay ako sa parkingan. Kaya pala sabi ko, ba't hindi binibitawan ng parkingan? Hindi siya, hindi siya basta-basta na napupuntahan ng kahit sino. Piling tao lang. So no choice siya, inilagay ako. Eto na. Hindi ko alam ano mali guys ha. Pag duty ko doon, nagulat ako, binabato ng pera ang gwardiya doon. Pak! Sa perimeter, binabato ng pera ba? Tapos may CCTV kasi doon eh. Tinuturuan ako ng diskarte doon sa mga naka-duty. Yan. Tapos, ganito yan. Hindi ko na i-elaborate dito kasi baka matagalan na tayo. Binabato, andam. So, pag uwi ko, nakakablik ako ng 800 o 700. Malaki na dati yung guys eh. Bata pa ako noon. Siguro edad ko noon 24. Tuwang-tuwa ako. Nagulat ako kasi bata pa ako eh. Biruin mo may 800 na ako agad. So, pag-uwi ko, pagbihis ko ng bahay, pagbihis ko, off-duty na ako, sinalubo ako ng officer na bisaya. Oh, kumusta ka na? Sana? Bisaya ko niya. Oh, okay ba? Di ba ka? Sabay ko na to. Yan na ba? Kumusta to? Yan na. Sir, okay na ba, sir? Bisaya na tuloy. Naghintay siya din sa may pintuan. Tapos, sir, uwi na ako. Oh guys, hindi ko alam na magbibigay pala ng 150, 200 yung na-assign doon sa parkingan na tinutukoy ko, binabato ng pera ang mga gwardiya doon eh. So, dahil hindi ko alam yung anomalya na meron doon, kinabukasan, pagbalik ko sa duty, nagulat ako, iba na ang duty ko, instead na dapat 15 days ako doon. Ay, nilipat, sir, ba't nabago yung kwan ko, sir, nilipat dito ako. Hindi, nilipat na kaganoon kasi may nagreklamo sa'yo. Ginanon ako. Kasi bakit? Hindi ko alam ang tinatawag na diskartehan sa anomalya doon sa duty na yon, ba? So ito, kinikwento ko lang ito guys, binibigyan ko ng kontento para malaman ng mga bagong gwardiya dyan, yung mga hindi pa alam kung ano ang mga anomalya na dapat mo sakyan. No, hindi nawawala ang anomalya kahit sa barangay pa yan, sa senado pa yan, sa congressman, hindi. Ang tawag doon kalakaran. No, kailangan mong sakyan para tumagal ka o kaya mapagaan ang buhay mo. Tulad ng yan, illustration na yan, no? Kung ikaw ngayon nagbabasa niyan, ba't ka bibigay? Sino ka ba? Pinaghirapan ko tong sahod ko tapos bibigyan kita. Ano ka, siniswerte? Gagawa ka ng paraan. Ipuploating ka na isang buwan. May pera ka, wala. Kaya ka nga gwardiya, dahil nangangailangan ng pera, no? So guys, kaya ito yung content na to, topic na to na binigay ko sa inyo na marunong kang sumakay sa mga anomalya na meron dyan. No choice tayo guys. Kasi kalakaran nga, no? So, I hope na maging maliwanag sa inyo to yung mga kabataan dyan. Ako dati yung kabataan ko, bulag ako dyan. Hindi ko alam yan kasi dati galing tayo sa nanay natin, puro tayo mga kuhaan. Bata tayo, ang panahon nakikisama sa atin. Pagdating sa totoong buhay na, magjujutin na ng gwardiya, ikaw marunong makisama, hindi yung ang paligid ang makikisama sa'yo, no? So, kung maliwanag sa inyo guys, mabigyan nyo ng like. Pero kung malabo, please like the video guys, like the video. Kung ngayon naman ay silent viewers, hindi pa subscriber, pakisubscribe na lang guys. Ayan, pindutin na lang ninyo. At idami nyo notification bell. Panoorin naman nyo yung ating advertisement para makatikiman lang ako kahit man lang 5 dulig, no? So kita tayo sa next video guys. Bye-bye! Kita guys. Bye-bye guys!